mahina lang po yan. Kasi hindi papayagan ng government na bumili tayo ng cellphone, gamitin natin. Delikado naman para sa atin. Hindi nila papayagan yun. So mahina lang naman yan. Pero tingnan nyo sa illustration. Yung blue light na mahina, nakaka-penetrate up to the retina. While yung UV na malakas, hanggang dun lang sa lens na nagpukos ng cataract. Bakit nagkaganon? Lumalabas, mas malakas ang blue light. Bakit kaya? Yes, very good. Dahil sobrang tagal. Hindi lang tagal. Yung UV, bakit dito lang po tumatama sa harapan? Sa surface. Kasi wala kang makikita na expose sa UV na naglalakad na kagano'n. Tama? Pero wala kang makikita na sa cellphone na nakagano'n. Pag nag-cellphone, ano kaharap? Mata. Gets? So that's why, yung mahinang blue light penetrated up to the roots sa macula. Ang macula po is the center part of our retina that gives us the center vision. Dalawang vision ng tao, tandaan nyo. Peripheral, yung gilid, taas baba. And then yung center, yung focus ng paningin po natin. Pag ang macula nasunog, yung mukha ng tao kausap mo, hindi mo ma-appreciate yung ganda. Bakit? Sunog yung center. Dark. Ang nakikita mo yung gilid, yung tenga. Kaya may mga tao ang tingin pag ano, nagigilid. Kasi yung center view nila, sunog. Yun po. Why? Nasunog ang macula. Yan kasi ang sumasalo ng ilaw. Okay? So yan po. Kaya nga, ang ginagawa ng mata natin, pinifilter yung malakas na ilaw papunta sa likod. Kaya lang, pag matagal mong ginamit, yung pang-filter mo, masusunog din siya. Ma-overpower po siya ng blue light. Okay? So yan po ang danger. Kaya tinan niyo po itong batang to. He is always in front of gadget, 6 to 8 hours every day, playing online games. May kakilala kayo nag-online game? Diba? Mobile Legend. So, ginawa pang Olympics ngayon yan. Baka alam niyo. Tingnan mo yung mga players. Tingnan mo yung tsura. Tingnan niyo yung mga players. Ano suot-suot? Naka-goggles. Actually, hindi ko alam kung sa edad mong yan naabot mo to. Dati, pag gumamit ka ng computer, merong goggles. May susutin ng goggles. Bawal mo gumamit ng computer pag wala kang goggles. Why? They know the danger of the lights na dumidiretso sa mata mo. Alam nila yun. Until one day, yung technology tumaas, napahina nila yung lights, tinanggal yung goggles. Naalala niyo yung TV natin, nilalagay natin ng kulay blue na plate. Gusto-gusto yun, di ba? Naabutan niyo yung black and white, na gusto mong maging colored yung TV mo. Ang gagawin mo, bibili ka ng blue plate. Dinidikit mo sa ano mo. Totoo ako nun, gundo ng TV namin. Ibig sabihin, kabasyo kayo. Matatanda na po tayo. Ayan. Yung batang to, nasunog ang mata, pansinin po ninyo, at the same time, tandaan nyo, sabi ko nga sa inyo, our eyes is also part of the brain. He was diagnosed with stage 4 brain cancer. Patay na po yan. And many more. Sa YouTube, nag-search kayo kung gano'ng karami ang damage because of addiction to gadgets. Actually, hindi na natin kayang tanggalin sa pamilya natin. Ako po, no? Ako na nag-discuss dito. Yung anak ko, lahat may gadgets. The advantage ko lang. Why? I know MGI. Alam ko kami naman sa MGI. Diba? Yan yung advantage. Ang disadvantage, ito pwede mo sila habang umiinom. Alright. So, continue tayo. Tignan niyo po, no? Sabi nung mga expert, bakit nagkaroon ng brain cancer yung bata? Nag-research ngayon yung World Health Organization. Bakit nagkakaroon? Mas mataas ang rate ng brain cancer sa panahon natin. Ito na research nila. 10 times na mas mabilis mag-absorb ng radiation ng mga utak ng bata kaysa sa matatanda. Bakit? Because of the bone structure in the head. Our skull, no? Nagkaroon sila ng experiment, no? Tinest po nila. Yung 5-year-old na bata gumamit ng cellphone, tingnan niyo po ang penetration ng radiation to her skull.
almost 90% of the skull penetrated by radiation. May kakilala kayo, 5-year-old, gumagamit ng tablet? Cellphone, laptop? Yes? Actually, may mga bata po, di mo makausap. Bakit? Uy, kaya na tayo. Hindi siya pinapansin. Yung pala yung bata, ang laging pinapanood, si Peppa Pig. Ang language ay, hey George, what do you want to eat, George? English? Hindi niya maintindihan yung Tagalog. Kaya nung inaaya ng nanay, come on, let's eat. Yes, let's go. Sumagot. Bakit? Nakababad sa gadget. 10 years old, almost 70%. Adult like us, akala nyo safe na tayo? No. 30 to 35% of radiation entering our skull. Through what? Through our eyes and through our ears. Bakit? Viewing and calling can absorb radiation. Delikado po yan. Kaya nga, ang mga matatanda, ang sakit, vertigo. Kasi sira yung system ng tenga. Kasi yung tenga na yan, yung system na yan, nervous na yan, yung nerve na yan, nakakonect sa brain that actually controls our balance. Pansin mo yung mga may vertigo, umiikot ang mundo niya. Bakit? Distorted ang pumapasok na information to the brain. Hindi ngayon na-analyze ni brain yung info na nanggagaling doon sa nerve ng tenga. O ano mangyayari sa'yo? Bintang ka. Iikot ang mundo mo. Di ba ngayon paningin ng mata, baliktad ka? Baliktad ka, di ba? Kasi yung paningin ng mata, without the brain, makikita mo yung baliktad. So, babaliktad ang mundo mo. Tingnan mo yung mata, no? Pag experiment tayo. Ihilig niyo yung ulo niyo. Yung object ba humilig din? Ha? O, sa kabila naman. Yung bang katawan ng tao gumanon din? Hindi. Why? Because of the balance in the ear. That's the power of the nerve in the ear, inside our ear. Na nakakonect sa brain at sa mata. Yan, connected yan. Yan. So pag nasira yun, hindi mo na kailangan gumanon. Kusayang iikot. Gets niya? Oh, that's vertigo. Kaya marami rito po, no, natulungan dito ng IELTS. Ngayon po, ang vertigo nila, ang tawag nila vertistop. Hindi nyo na-gets? Diba nakago? Stop na. Oh, stop. Ako explain ko bakit naging vertistop. So yan po ang nangyayari. Okay, now, ang tanong ko sa inyo, without IELTS, without these products, ano ang panglaban natin sa radiation? Actually, may nabibili sa market, no? Anti-rad. Ang tanong, paano nyo nasabing anti-rad siya? May dalawang radiation po, no? May dalawang radiation po na ini-emit ang gadgets. Dalawang radiation. Anong isang radiation? Yung ilaw, that's blue light radiation, delikado sa mata natin. Ano ba yung isang radiation? Yung heat radiation. Yung temperature. Delikado po yan. Ang sinisira po yan yung mga malalambot na part ng katawan natin. Hindi lang po ng mata. Okay? Yung mga parts na yan, katulad ng mga lalaki, ang common cancer ng lalaki, prostate. Totoo hindi? Malambot hindi? Malambot yun eh. Okay? Kaya ang cellphone ng lalaki, saan nakalagay? Oh. Bawat burst ng signal niya, tinatamaan yun. Kaya namamaga po yun. Aside sa mga bad habits niya, no? Yung paninigarilyo, mataas na cholesterol, di ba, no? Mataas ang cost niyan sa prostate. And then yung constant exposure niya sa radiation, linuluto yun. So namamaga siya. Pero matindi. Sa babae, ano po? Breast. Karamihan ng babae po ngayon, kung hindi nurse, IT. Tama hindi? Call center agents. Online sellers. Okay? TikTok sellers. Tama? Malambot yan eh. Nakaharap mo, malambot yan. Marami tuloy bukol-bukol. At ang pinakamatindi yung mata. Malambot din po yan. So yan po yung common problem natin sa mundo ngayon na hindi maiiwasan. Dalawa ang radiation, tandaan nyo.
lights and temperature. Yung init na binubuga niya. So yeah, congratulations ma'am, suot niyo na po. Hindi sa'yo. Hindi naman nagbenta ka, hindi ka, wala ka suot. Hindi ka ha. Kumita ka na. Tandaan nyo ha, be a model of your product. Eh, pagka sinuot mo yan, ano mahinang suklina mo ha. Okay, so congratulations ma'am nurse, may benta ka na. Benta mo ba yan? Hindi ba? Ayan, so sana one day, kung magsisalita rito, sarap na nurse. Mas maraming pwedeng share ko eh. Alam mo mga networker kasi kadalasan kasi concept ng mga professionals. Yan ay trabaho ng mga tambay,